Para sa ating sermon ngayong hapon, patuloy tayo sa ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayong hapon tayo magsisimula na sa ikapitong kabanata. Ating pag-aaralan mula talatang 1 hanggang sa talatang 9. 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 9. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salita ng Diyos mula sa English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Now concerning matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. But because of the temptations to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer. But then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Now, as a concession, not a command, I say this: I wish that all were as I myself am. But each has his own gift from God, one of one kind and one of another. To the unmarried and the widows, I say that it is good for them to remain single, as I am. But if they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa mga talatang ito, ang topic ay ang pag-aasawa at partikular ang paksa ng pagtatalik sa konteksto ng pagiging mag-asawa. Ito ay isang kinaguguluhan maging nung panahon pa lamang ng mga apostol at hanggang sa ngayon, lalo na't lumaganap na rin ang kamunduhan, ang kasinungalingan ng mundo, ay patuloy pa rin ang kalituhan tungkol sa bagay na ito. Makikita natin kung ano ang kanilang maling naging pag-iisip dito sa verse 1. Sinasabi ni Pablo kung ano ang naging pananaw ng mga taga-Korinto tungkol sa pagtatalik maging ng mga mag-asawa. Sabi, sumulat daw sila kay Pablo at sinabi ng mga taga-Korinto na nagkaroon sila ng ganitong paniniwala. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. Sa mga lumang salin, noong mga 1970s hanggang 1980s, ay walang quotation marks itong sinabing it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Dahil wala naman talagang quotation marks even in the Greek text. So, sa pag-develop ng pagkaunawa ng mga dalubhasa sa Greek language ay naunawaan na ito ay mas malamang na tinutukoy, salita ito mula sa mga taga-Korinto. Noong dati na hindi pa yun naiisip, ay merong mga maling pag-unawa na si Pablo ang nagsasabi niyan. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. So iniisip na si Pablo, ina-affirm yun, ito ay isang mabuting bagay na mag-abstain from sexual intimacy even in the context of marriage. At meron lang siyang konting mga qualifications at konting mga pagpayag sa ibang mga konteksto. Pero naunawaan nga na ito ay isang quotation, galing yan sa mga taga-Korinto. Sila ang nagsasabi at nagkaroon sila ng ganitong pag-iisip na mukhang mabuti, isang mas banal na kalagayan kung ang mga tao, mga lalaki, partikular nilang sinabi ay mga lalaki, ay hindi hahawak ng babae, to touch a woman, literally ang kanilang sinasabi. So, ito ay sumasalamin sa isang maling pananaw na naisip nila isang mas banal na kalagayan ng isang tao kung siya ay hindi magkakaroon ng sexual na relasyon kahit siya sa mag-asawa.
So, ibig sabihin nito ay, una, mali mag-asawa kasi pag nag-asawa ka, magkakaroon ka ng sexual na relation. So, mas maganda kung hindi ka na lang mag-asawa. At kung ikaw man ay mag-asawa, kung kaya mo, magpigil ka na rin doon. Kasi nga, may mali din kapag ikaw ay magkaroon ng sexual relation, even in the context of marriage. So, ang sinasabi dito ng mga taga-Korinto, ang kanilang kinalabasan dahil sa kanilang mga paghahanap na maging mas magaling sa iba, ito nga yung naging problema sa Korinto, na sila ay nagpapataasan, sila ay naghahanap na sila ay maging lamang sa ibang mga Kristiyano, na maging mas mataas sila. Ang isang naisip nila, ito ay isang mas banal na kalagayan. Kung ikaw ay kakayanin mong mag-abstain from sexual relations, even when you are married. So ito yung sinasabi sa kanya, sinasabi ng mga taga-Korinto kay Pablo, at ito ang kanyang sinasagot ngayon dito. At yung ganitong klaseng pag-iisip ay laganap pa rin sa atin, hindi man na laganap ang pagiging monghe sa mga Kristiyano. Mas madami na ang may evangelical na paniniwala at halos nawawala na yung culture na ang pagiging monghe, pagkakaroon ng yung i-deny mo ang iyong sarili from any worldly entanglement at magkukulong ka sa isang monasteryo, nawawala na yan sa atin. Pero meron pa din ganitong klaseng pag-iisip, siguro kahit sa atin, dumadaan pa rin sa ating isipan na ang sexual intimacy, even among married couples, ay may karumihan. At magandang ito ay iwan na lang, ito ay nakakahiyang bagay, ito ay hindi na dapat ginagawa, mas magandang mag-abstain na lang tayo, mas banal yun, mas nakakalugod sa Diyos yun, kaya it is good for a man. At siguro, hindi necessarily yan lang ang sinabi ng mga taga-Korinto, mukhang meron din silang opinion na kabaligtaran yan, it is not good for a man to have sexual relations with a woman. So meron din silang pag-condemn ng mga tao, maging ng mga lalaki na nasa konteksto ng pag-aasawa, baka sila din ay sinusuway na mag-engage in sexual immorality. Dito sa buong talatang ito, ano pa man ang naging popular na interpretasyon ng marami dito, especially ng Roman Catholic teaching tungkol dito sa pag-aasawa at sa kanilang pagtataas ng virginity and celibacy, ay dito ina-affirm actually ni Pablo na ang pag-aasawa at maging ang pagtatalik sa konteksto ng mag-asawa ay hindi kasalanan, bagkus ito ay mga mabuting kaloob ng Diyos na dapat ating tinatanggap ng may pasasalamat. Marriage and sex are not sins, but good gifts of God that we must receive with thanksgiving. So ito ang punto ni Pablo sa mga salitang ito, kanyang pinapatunayan, ina-uphold ang sanctity of marriage, that it is actually good, and sex within the context of marriage is not something to be ashamed about. Makikita natin ito sa verses 2 to 5, makikita natin gumagamit si Pablo ng mga salita na ang language na ito is the language of duties, language of commandments, language of what is right. Sa verses 2 to 5 ay kanyang sinasagot itong mungkahi ng mga taga-Korinto. Sabi niya, "But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. The husband should give his wife her conjugal rights and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer, but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control." Mapapansin natin ang lengguwahe na ginamit ni Pablo ay yung lengguwahe nga ng mga kautusan. Para siyang naglilista ng mga virtue. Doon makikita yun sa salitang ginamit niya na should. Kapag ginagamit ang salitang should, ito ang dapat. So sinasabi niya na ito ang
katanggap-tanggap, hindi lang na acceptable actually, kundi na ito ang tama. At ito ang sabi niya, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Pangalawang should na kanyang ginamit ay, the husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. So yun ay dinipensahan niya ngayon ang natama ang pag-aasawa, salungat doon sa mungkahi ng mga taga-Korinto na mas mabuting wag na magkaroon ng pag-aasawa at wag na rin magkaroon ng pagtatalik. Ay sinalungat ni Pablo, sinabi niya, tama ang pag-aasawa. Each man should have his own wife, each woman should have her own husband. At sa konteksto ng mga mag-asawa, ay sinabi rin niya, kadagdagan ito kung kayo'y mag-asawa, tama. At hindi mo dapat ipagkait ang tinawag niyang conjugal rights. Actually, rights lang yan sa Greek. So sa Tagalog, karapatan lang ang sinasabi. Pero malinaw na yun ang kanyang tinutukoy. It's the right to sexual intimacy ng isang mag-asawa. So sa verse 3, the husband should give to his wife her conjugal rights. Tungkulin niya yun na ito'y ibigay sa kanyang asawa. Likewise, the wife to her husband. So yun yung paggamit niya ng lengguwahe ng should, ay sinasabi niyang ito ay tama at hindi nga dapat ituring na not good. At maliban sa paggamit niya ng should, gumamit din siya ng lengguwahe ng kung ano ang mali. At sinabi niya yon sa verse 5, do not deprive one another. Yung ginamit niyang salitang deprive ay katulad nung ginamit niya sa chapter 6 na to defraud. So, yung parang sinasabi ni Pablo na mali kung ipagkait ang sexual relations in the context of marriage. So talagang sinasalungat niya itong sinasabi ng mga taga-Korinto na mas mataas na kabanalan kung ang mag-asawa ay mag-abstain from sexual relations. Sinabi niya, verse 5, do not deprive one another. At itong kanyang binigay na pagpayag ay minsan ay nami-misinterpret na iniisip ay dahil mas mabuting mag-pray ay minsan magkaroon kayo ng agreement na mag-abstain from sexual relations so that you can devote yourselves to prayer dahil that is a holier thing. Ngayon, kailangan tandaan na ito ay kanyang isa lamang hesitant concession. Siya'y pumayag lamang na nag-isip lamang siya ng isang parang random example na siguro ganito pwede. Kaya yun yung language yung sinabi niya, except perhaps. Hindi ito isang mungkahi niya na para makapag-pray kayo ng mas maayos, ay mag-abstain kayo from sexual relations sa inyong pag-aasawa, ay nag-isip lang siya ng sigurong example na baka may advantage. At in general naman, hindi kailangan na mag-asawa na mag-abstain from sexual relations para makapag-pray. Yung constant na prayer ay ginagawa palagi ng mag-asawa. Ang prayer ay kasama sa buhay ng Kristiyano. So, hindi dapat na iisip na magkatunggali iyan. Siguro, ang mga panahon na naiisip ni Pablo sa ganitong panahon ay a period of mourning, for example, na minsan sa morning ay merong fasting na ginagawa, maging pagkain ay hindi gagawin at mabuti namang kumain. Pero in expression of your mourning, you will fast from eating. So, sa ganong panahon, pwede rin na mag-fast from sexual relations in marriage. Pero ito nga ay isa lamang example ni Pablo na hindi niya sinasabing dahil mas mahalagang makapag-pray ay mag-abstain kayo. Kaya nga ang kanyang lingwahe, except perhaps by agreement for a limited time. So kailangan meron kayong usapan, merong agreement, at sinabi pa niya talaga na limited time lamang. Huwag niyong tagalan ng ganitong agreement. So ito ay something na para kay Pablo abnormal. Ang normal is for married couple
to engage in sexual relations, and that is not at all something shameful, that is not at all bad, it is good. So sa mga salitang ito ay itinataas ni Pablo ang dangal ng pag-aasawa at maging ng pagtatalik sa konteksto ng mag-asawa at tinatama itong maling pananaw na kahiya-hiya ang sexual intimacy at ito'y dapat na iwasan maging ng mga mag-asawa. Kanyang sinasabi, marriage is good at lalo na, sabi niya dun sa ang kanyang binigay na dahilan, because of sexual immorality. Yun sinabi niya sa verse 2, because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife. At meron siyang isang similar na sinabi sa dulo ng verse 5, kaya daw dapat itong maging limited time lang kung kayo man ay mag-a-abstain for a while, ay you should come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. So, sinasabi ni Pablo, lalo na considering the reality of temptation to sexual immorality, mas lalong dapat na pahalagahan ang pag-aasawa at huwag ikahiya ang pagtatalik ng mag-asawa. Ang naging mali nga na pagtuturo ng Romano Katoliko ay na i-elevate ang virginity or ang celibacy as something superior, as a superior state to marriage or to, dun nga sa kanilang official canons, ay sinasabi talaga, ang kanilang term ay a higher state of perfection. Ang pagiging virgin is a higher state of perfection. Sa paglaganap ng ganitong pag-aaral, katuruan, ay nagiging kahiya-hiya nga ang pagtatalik, nagiging hindi mataas ang tingin sa pag-aasawa at iniisip, ang ginamit sa Augsburg Confession ay the people marry against their consciences. Kasi nga, ay iniisip nila may mali pa rin doon kasi nga ito yung perfection, yung pagiging celibate. So, dahil yun yung tama, yun yung perfecto, kung mag-aasawa man ako, it is against their conscience. Kung iisipin natin, ay talagang itong ganitong katuruan, sinabi nga ni Pablo sa 1 Timothy 4, na ito ay a teaching of demons. Ang pagbabawal ng pag-aasawa is a teaching of demons. At kung para lang maging graphic sa atin, ay meron akong naisip na ilustrasyon na yung ganitong katuruan parang ginagawang CR ang pag-aasawa. Ibig kong sabihin, kasi ang pagdudumi ay nakakahiya kung gagawin mo in public. Pero tama at ang proper place to do it ay sa CR. At parang ganun ang tingin ng mga Romano Katoliko sa pag-aasawa. Ang pagtatalik ay nakakahiyang bagay, pero gawin mo sa pag-aasawa at doon ka dumumi. Parang doon ka magdumi sa CR ng pag-aasawa. So ginawa nilang ang pag-aasawa na sabi sa Hebrews 13 should be held in high regard, should be held in honor. It is something that should not be defiled, yung marriage bed. Sa kanilang so dito sa banal na kasulatan, mataas ang tingin sa pag-aasawa, maging sa pagtatalik ng mag-asawa. It is something that should not be defiled, should be protected. Pero ang naging dating sa turo ng Romano Katoliko, ito ang kubeta, kung saan doon mo pwedeng gawin ang nakakahiyang bagay. Pero ang turo nga ng Biblia sa atin ay na ang pag-aasawa ay isang originally a good thing na ang Diyos mismo ang nagtalaga. Siya ang naglikha noon at ito ay mabuting bagay. At nabanggit ko nga na kaya in Hebrews 13, sinasabi, let marriage be held in honor by all, and the marriage bed be left undefiled. So yung marriage in honor, the marriage bed should be kept pure. Ito ay katulad ng sinasabi sa Ecclesiastes 7,
na 7 verse 29 na ang orihinal na paglikha ng Diyos sa atin, yun yung tama. At yung mga pagliko-liko na ginawa natin, yun yung kahiya-hiya. Sa makamundong pananaw, ang ginagawa ng pag-aasawa lamang ay may maganda or dinamitan lang ng mas maganda yung nakakahiyang bagay na pagtatalik. Yung pagtatalik ay binigyan ng lugar kung saan pwede mo itong gawin nang hindi ka mahihiya. Yun yung pag-aasawa. Pero baligtad nga ito dahil nauna ang ginawa ng Diyos, yun yung tama na sa pag-aasawa, mabuti and blessing ang pagtatalik para sa mag-asawa, pero ang mga tao ang nagbaluktot nito, sila ang bumastos dito, at ito nga ay nawala na ang tunay na kahulugan at kabutihan nito. Ginamit ni Jesus ang lengguwahe na wag itapon ang mga pearls to swine, at ang parang ganito ang ginagawa. Hindi dapat natin isipin na yung pagtatalik ay kahiya-hiya, ibalot natin sa mas magandang kalagayan. Kung tama ang ating pananaw, itong pagbaluktot ng mundo na sexual perversion, ito yung bumastos doon sa mabuti at maluwalhating kaloob sa atin ng Diyos na pag-aasawa. Sabi nga sa Hosea chapter 2 verse 8 na kinikilalang ang mga kaloob ng Diyos ay nanggaling sa Kanya. Pero tayo ang mga hindi gumamit nito ng tama. At sabi sa Hosea 2:8, she did not know that it was I who gave them the bread and the wine, the silver and the gold, which they used for Baal. At kaya ang nangyari ay hahayaan ng Diyos na kayo ay maligaw sa kung ano-anong pagbabastos na ginagawa nyo sa kanyang mga mabubuting kaloob. Ang atin ngang mabuting Diyos ay tumingin sa atin, nakikita niya ang ating kahinaan, ang ating mga kasalanan, at niligtas niya tayo sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, at nagkaloob pa ng ganitong kaloob sa atin na hindi naman natin kailangan, pero dahil nga sa yaman ng kanyang biyaya ay binibigay sa atin ang bagay na ito kasama na kaloob ng Diyos na ating dapat tanggapin ng may pasasalamat. Yung prodigal son na alam nating kwento na hiningi niya yung mana na kanyang dapat tanggapin pag namatay ang kanyang ama, ay ang ginawa niya ay hiningi niya para mag-enjoy siya sa kanyang sarili, at winaldas niya ito paglayo niya sa kanyang ama. At alam natin ang kwento na siya ay nagbalik. At sa kanyang pagbabalik, hindi natin nakita na yung ama sabi, ngayong bumalik ka, bayaran mo yung kinuha mo sa akin. At ang ginawa pa actually ng ama ay dinagdagan pa ang pagpapala sa kanya, walang hiningi sa kanya ulit, kundi nagpa-party para sa kanya at ibinuhos sa kanya ang iba pang yaman na meron mula sa ama. At siya ay pinatunayan sa kanya ang pag-ibig ng ama dito sa anak na lumayo. At ito nga ang dapat na tingin natin sa ating Diyos, na maging sa ating kasalanan ay tumitingin sa ating kahinaan at nagbibigay ng mga grace for every trial, tulad nga nung inawit kanina sa ating himno. So itong pagtatama na ginagawa ni Pablo ay ang nangyari nga kasi sa mga taga-Korinto ay meron silang ang ginamit na term sa ating confession ay pretense of good intention. Yun ay mula sa chapter 16 of Good Works, paragraph 1. Good works are only those which are commanded by God in His holy word, and not those without warrant thereof are devised by men out of blind zeal or any pretense of good intention. Itong mga taga-Korinto ay
nagkatha ng sarili nilang kabanalan at naisip nila ito mabuting gawin para sa Diyos. It is good na mag-abstain from sexual immorality. At siguro meron silang pretense of good intention, meron sila sigurong mga kung anumang biblical justification para patunayan na ang pagiging virgin, ang pagiging celibate is a holier state. Pero ito nga ay isa lamang pretense of good intention. Kaya dito sa salita ni Pablo, ang unang pinaalala talaga sa kanila ang realidad na punong-puno sa kanilang paligid ng temptation to sexual immorality. At kung ikaw ay hindi magmamataas at iisiping immune ka sa mga temptation na yan, tanggapin mo na ito ay kaloob ng Diyos sa iyo, na walang mali dito, ito ay tama, at mainam na ito'y iyong gawin, ang pag-aasawa. Marriage is good, especially considering the reality of sin. So yun ang unang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, una niyang pagtatama sa kanilang maling pag-iisip na ang pagiging celibate is a holier state of perfection. Pero dahil pa rin nga, lalo na doon sa verse 9, ito ay isang kilalang talata, it is better to marry than to burn with passion. If they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. Sa pag-aaral nito out of context, ang mukhang kinakalabasan nga, marriage is just this outlet for sex kung ikaw ay kulang sa self-control. Ito ay kulang sa pag-unawa kung ano ang buong konteksto na ginagawa ni Pablo. Tingnan natin ang buong sinabi niya mula verse 6. Sabi niya, now as a concession, not a command, I say this, I wish that all were as I myself am. But each has his own gift from God, one of one kind and one of another. To the unmarried and the widows I say that it is good for them to remain single as I am. But if they cannot exercise self-control, they should marry, for it is better to marry than to burn with passion. At ang malingang pag-unawa dito ay na ang marriage is just the acceptable alternative kung hindi mo kaya yung better state of celibacy. Pero ang ginagawa actually dito ni Pablo, una ay nagbibigay siya ng affirmation that celibacy is good, mabuti din yon, pero gusto pa rin niyang i-diin at i-defend na marriage is good. Hindi sinasabi niya na marriage is an acceptable alternative. Ang mas punto niya dito actually ay hindi itaas ang celibacy, kundi ipantay ang marriage na pareho lang yan. It is also a good thing na hindi dapat i-deny. Una nga, tandaan natin na ang sinabi niya dito ay nagbibigay lamang siya ng pagpayag na ito ay na meron ding kabutihan ang pagiging celibate. Nagsisimula nga na sinabi niya sa verse 6, as a concession, not a command. So dito pumapayag siya in a sense doon sa sinasabi, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. Yun yung sinabi ng mga taga-Korinto at meron siyang konting pagpayag doon, pero nililinaw niya na ito ngayon meron akong concession pero hindi isang utos. So hindi siya ngayon nagbibigay ng utos. Kanina pinakita natin nagbibigay siya ng mga utos. Ito ang mga tama na dapat mangyari because of sexual immorality ay dapat mag-asawa kayo. Pero ngayon nagbibigay siya ng hindi utos at nagbibigay siya ng concession lamang. At pagdating nga sa verse 7, sabi niya, I wish. Ito ay something lang na kanyang prefer as an opinion. Kaya sabi niya, ibang lengguwahe itong ginagamit niya ay, I wish that all were as I myself am. Pero sabi niyang kasunod agad, but each has his own gift from God, one of one kind and one of another. So,
itong pagpayag niya na meron ding kabutihan sa celibacy ay isa lamang concession and also a wish at hindi isang bagay na kanyang sinasabing mas maganda or ito yung sinasabi ng Diyos na mas banal. At meron nga siyang paglilinaw at ito ang dapat na magbigay konteksto sa kanyang mga sinasabi. Sinabi niya ay, each has his own gift from God, one of one kind, and one of another. Kung sinabi, ang usual na naiisip ng mga tao ay yung celibacy, ang may special gift. At dahil kung ikaw ay may special gift of celibacy, pwede mo gawin yun. Pero kung wala ka nun, ay makontento ka na lang na hanggang dito ka na lang sa pag-aasawa. Pero kung ang sabi nga ni Pablo, hindi na celibacy is a special state that requires a special gift, kundi sabi niya, each has his own gift. So, yung mga celibate ay may kaloob para doon, yung mga mag-aasawa ay may kaloob para doon. Kasi nga, sila din ay merong kaloob na para sa kanila, one of one kind and one of another. So, ito ay dapat nating maunawaan na hindi ginagawa ni Pablo na mas mataas or mas gifted yung mga celibate. Sinasabi lang niya, merong mga taong ganito ang kaloob at ako ganun, I myself am, ay ganun, pero may iba nga na iba ang kanilang kaloob. So dun sa pag-unawa natin dun sa ganitong konteksto at sa kanyang sinasabi na it is better to marry than to burn with passion, hindi lamang yung sinabi ni Pablo na they cannot exercise self-control, ay ibig sabihin inferior nga yung mga married kasi sila yung mga walang gift of self-control. Pero ang tinutukoy niya dito ay self-control in this particular case. Kung ikaw is unmarried or a widow at ikaw ay gifted with self-control to restrain from sexual relation, ito ay katanggap-tanggap para sa iyo. Pero hindi niya sinasabi na walang self-control ang mga nag-aasawa. At sinasabi nga sa Galatians na ang self-control ay kasama sa fruit of the Spirit na tinatanggap ng lahat ng mga mananampalataya. So mali para sa kahit kanino na walang self-control totally. At maliban doon, ay meron nga ding siyang pag-amin na ang pag-aasawa ay kailangan din ng kaloob. At hindi niya sinasabi na, sige, mag-asawa ka na lang, dun mo gawin yung sexual relation dahil hindi mo kinakaya. Kung babalik tayo sa verse 3, ay ang kanyang picture of marriage ay hindi lang isang outlet of your sexual urges, kundi a calling for you to serve. So tingnan natin yung verse 3, sabi, the husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. Pagdating sa verse 4, for the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does. At ang makikita natin dito kay Pablo ay hindi niya sinasabi actually na kung ikaw ay hindi makapagpigil, kunin mo from marriage ang iyong sexual satisfaction. Hindi ganun ang kanyang pagkakasabi, kundi kung ikaw ay di makapagpigil, isuko mo ang iyong katawan sa isang asawa at paglingkuran mo siya. So hindi actually na you just satisfy yourself, ay kundi you enlist yourself in this service to surrender your authority over your own body to a spouse. At ikaw ngayon ay magiging tagapaglingkod, tagaprotekta ng isang spouse from the dangers of sexual immorality. So, sa picture ni Pablo ng pag-aasawa, it is not that you just indulge yourself, kundi makukuha ka ngayon ng karamay
dito sa mundong puno ng temptation at kasalanan, at ngayon kayo ay magtutulungan at ang mas iniisip mo ay ang iyong kasama at hindi ang iyong sarili. At yun nga ang sinasabi about love, that ang pag-ibig ay hindi iniisip ang kanyang sarili, kaya husbands should love their wives as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. At sinasabi sa 1 Corinthians 13 na love is not self-seeking. It does not seek its own good. So, hindi ang ideal ni Pablo na sinasabi lamang na kung wala kang pagpipigil, mag-asawa ka na lang, kundi kung wala kang pagpipigil para dito, ay wala namang masama kung ikaw ay mag-asawa. Actually, mabuti yun yung paulit-ulit niya sinabi sa mga naunang talata, at mag-asawa ka at paglingkuran mo ang iyong asawa, isuko mo ang authority mo over your own body, at magtulungan kayo in this world full of sexual immorality. So, nakikita natin ang salitang ito ni Pablo is not meant to elevate celibacy, rather, while affirming that there is something good about celibacy, ay maintain pa rin niya that marriage and sex within marriage is good and should be held in honor. Kung kanina ay ginamit kong illustration, yung CR, ay sa maling pag-unawa dito sa talatang ito, nung better to marry than to burn with passion, parang ang nagiging pag-unawa sa pag-asawa ay diaper. Yung diaper ay binibigay sa mga hindi makapagpigil, mga incontinent na lamang. So kung dahil wala na silang kakayanan na pigilan ang kanilang digestive function, ay bibigyan sila ng diaper at para maging hindi naman ganun ka-unseemly. So, ito pa rin ay hindi pagbibigay ng tamang galang, honor sa marriage and the marriage bed. At hindi nga kasi dapat isipin that sex is a shameful sin, but rather a good gift that God has granted to us. At siguro nga, dapat natin tandaan na ang konteksto ng sinasabi ni Pablo dito ay sumasagot siya sa maling pag-iisip ng mga taga-Korinto na merong mas mataas na kabanalan kung ikaw ay lalayo or iiwas sa sexual relations. Ganun din yung similar to kung may mga taong magmamataas na hindi sila kakain ng karne or hindi sila kakain ng mga ganitong klaseng pagkain, kung maisip nila yon na wala namang mali doon, ay tataas ang tingin nila sa kanilang sarili at manghahamak sila ng kanilang mga kapatid. Yun nga ang mga Puritans, merong 3 Puritans particularly na documented na sila daw ay hindi masyado natutulog. Si Samuel Rutherford ay sinasabing 3 to 4 hours lamang natutulog dahil matutulog siya ng mga midnight, gigising siya ng 4 at ito'y ginagamit niya ang oras ng kanyang gising para makapag-aral ng Biblia. Marami, pati ako dati ay na-inspire na bawasan ang aking tulog at maging mas banal tulad ni Samuel Rutherford. Ito din ay kilalang ginagawa ni John Owen at ni Jonathan Edwards. At yung maling pananaw na iniisip na itong pagbawas sa pagtulog at spend more time in Bible reading and prayer ay nagdudulot sa iba na una nagkakasakit kasi nga hindi naman sila pareho ng physical constitution na baka sila ay kaya nila yung ganon na konti lang ang tulog. Pero yung iba ay wala nung ganong same physical constitution at pwedeng magkasakit or throughout the day ay magiging lethargic sila kasi kulang sila sa tulog at nabawasan naman ang kanilang productivity in other things.
tama sana na maunawaan nila, wala namang mali na mas matulog na lang, habaan pa nilang tulog nila kahit 8 to 9 hours pa ang kanilang tulog at saka sila magbasa ng Biblia in their own time at within their own gifting. Pero dahil nga sa maling pag-iisip na baka mas banal ito, nabawasan ko yung aking tulog, nakakasakit sa kanilang sariling katawan against their own physical needs at hindi nga rin nila nagampanan ang kanilang mga tungkulin. At ito na ang malapit sa parang sinasabi lamang ni Pablo sa kanila na wala naman kasi dapat mali sa pag-aasawa, pero kung sa kanilang pag-iisip ay mas banal na hindi mag-asawa para lang makaiwas sa pagtatalik, ang nangyayari sa kanila kung sila ay may strong physical urges, ang ginamit na salita ay burning with passion. Ito ay isang consuming preoccupation na dahil malakas ang sexual urges, ito ay isang natural thing for people na it will distract them from everything at pwede ngang mahulog sila sa kasalanan. So, ang mabuti na sana na mag-asawa na lang sila. May ibang ang ginamit si Pablo later on. Sinabi later on dito sa chapter 7 na let them marry, it is no sin. Yung pagsabi niya na ito ay muli, hindi niya sinasabing ang pag-aasawa ay sige na, pumayag na kayong mag-asawa, kundi ang pag-aasawa ay walang mali diyan, hindi yan kasalanan, hindi yan less holy, ay tanggapin niyong ito ang kaloob sa inyo at panawagan sa inyo at mamuhay kayo ng naaayon sa pagtawag sa inyo ng Panginoon. So dito nga nakikita natin ang yaman ng biyaya ng Diyos at hindi ito karagdagang mga rules or regulations sa ating natural sexual urges, kundi isang mayamang pagpapala ng Diyos na minsan ay binabaluktot lamang natin at dinadala natin sa kahihiyan. Ito nga ang dapat nating makita sa mga salitang ito ay kung paanong ang ating Diyos ay nakita ang ating kahinaan, nakita niya at naunawaan niya ang ating mga pangailangan, even our sexual urges, at meron siyang grace for this kind of trial. Meron siyang biyaya na maaari nating ma-enjoy properly, legitimately, in honor, without yung nalabag sa ating konsyensya. At binibigyan niya tayo na ito is something we should receive with thanksgiving and glory to our God. Doon nga sa ating aawitin na awit, sinabi sa ikalawang stanza na it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. At ito ay makita natin, is particularly nakikita natin that even in marriage, and even in regarding our sexual urges, this is something that God completely understands. At siya nga ang lumikha sa atin to be sexual beings. And originally, His plan for that was good. At itong binibigay niya ngayon sa atin ay isang pagpapala na dapat wag natin ikahiya, kundi tingnan natin ng may paggalang. At maliban doon, sabi nga sa awit, He has regarded our helpless estate. Nakita rin niya, alam niya na tayo nga ay nalulung na sa kasalanan. At na binaluktot na natin at tinapon itong gift na ibinigay sa atin at hindi natin to hold in honor. Pero dito, para sa kasalanang ito, ang patutuo ng awit ay He has shed His own blood for my soul. At yun nga ang unang at pinakapunong source of blessing from God
na nakikita natin, maging the vilest of sins is covered by the blood of Christ. At kung nakikita natin ang katotohanan na ito na ang Diyos sa pag-unawa sa ating kahinaan ay ibinigay ang kanyang anak, lalo pa ang natural na sexual urge na hindi naman mali originally, meron lang corruption and perversion, ay lalong nauunawaan ng Diyos. At tulad na sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 8, if He did not spare His own Son, how much more will He not spare us all things? Hindi ba't pagkakaloob din sa atin ng Diyos ang ilan pang mga biyaya at lalo na maging dito sa pati sa bagay na ito nakikita nga natin sa mga salitang sinabi ni Pablo na mayroong kaloob ang Diyos para sa atin, meron siyang kaloob na narapat para sa atin kung paano man tayo dapat mamuhay. Kaya't nawa ang mga salitang ito ay nagbigay kalinawan sa atin tungkol sa isang masalimuot na bagay na binabaluktot ng kasinungalingan ng mundo at maging ang sensitibong topic na ito ay makita nating isang bagay na wherein we can glorify God in our body and love our spouses. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, bilang mga iyong tinubos ng iyong dugo, kami nga ay may pagnanais na mamuhay ng nakaluluwalhati sa iyong pangalan. Ngunit alam namin, Diyos, na sa aming kahinaan ay namumuhay kami at na natutokso kami ng mundo. Nadadala kami sa mga maling landas. Salamat nga, Panginoon, sa iyong biyaya na si Jesucristo ay namatay para sa amin at lahat kami na sumampalataya sa Kanya ay makatatagpo ng kapatawaran maging sa mga pinakanakakahiya naming kasalanan. At salamat, Panginoon, sa salitang ito na nagpapaalala sa amin na hindi natatapos doon ang iyong pagbuhos ng biyaya sa amin, bagkus ay patuloy mo kaming ginagabayan sa aming buong buhay, maging sa aspeto na ito ng aming buhay, sa pag-aasawa, ay may kaloob ka sa amin, meron kang paggabay sa amin, at sana nga, Panginoon, ay bagamat kami babalik sa mundo at mabababad na naman sa mga kasinungalingan na nadala ng media at ng mga filosofiya, nawa nga, Panginoon, ay sa pamamagitan ng iyong salita, makita namin ang tamang landas, ang tamang landas ng pag-ibig sa iyo, pagluwalhati sa iyo sa pamamagitan ng aming katawan at paggamit ng aming katawan upang makapaglingkod sa aming kapwa. Nawa nga, Panginoon, sa natitira pang oras sa araw na ito ay patuloy nyo kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita at manatili sa aming puso na ang salita mo lamang ang katotohanan na dapat naming sundin, nang sa gayon ay hindi kami maligaw para sa aming pamumuhay sa mga darating na araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo naman.